Magandang buhay at masayang umaga sa inyo mga idol. Ngayon gusto ko lang magbigay ng reaction dito mga idol sa naging journey ni Vinsor Dumasig sa Tawag ng Tanghalan. Baka lang na may makuha tayong astig na aral sa buhay. Naalala ninyo noong unang tapak ni Vinsor sa TNT at kinanta niya yung kantang Babe? Doon nagsimula ang swerte o biyaya ng Diyos sa kanya. Siguro nga dahil mabait daw itong taong ito. Ang daming blessing noong araw na yon. Binayaran ni Vice Ganda ng buo ang hulugan niyang motor. Sinagot ang kanyang pag-aaral at binigyan pa siya ni Jong ng jacket na kulay violet. Hindi ba hindi birong biyayon? Pagkatapos, sumikat siya sa social media. Naalala ko meron akong video ng kanta niyang Babe na umabot ng 3 million views at milyon-milyong views pa sa iba pa mga vloggers. Kumaapaw na biyaya ng bihira lang ang taong nabibigyan. Siguro dahil sa kabaitan, kaya ipinagpapala. Isa pa doon, naalala ninyo nung daily tapatan ni Vinsor na siya ay nabilangan ng 2 beses? Dahil sa ito ay medyo nawala sa tono. Na ang kanyang inawit ay ang napakagandang awitin na Renz Verano na Remember Me. Mabuti na lang, ang kanyang kalaban ay nagkong. Siguro ayaw pa ni Lord na tapusin ang journey niya at biyaya na tinatanggap. Kaya gumagawa pa rin siya ng paraan. Sabi niya sa kanta, God will make a way when there seems to be no way. Si Lord na bahala sa'yo, makabait ka lang at magsumikap. Tapos, noong grand finals na, ang akala natin ay hindi na makakapasok si Vinsor dahil nga sa magagaling din ng kanyang mga kalaban. Pero dahil siya ay Rado's choice, kaya siya ay napili pa rin. Tapos, noong tapatan na para malaman kung sino makakapasok sa top 5, natalo siya ni John Padua at gumuho ang mundo ng mga fans. Ang dami ng mga pinagsasabi ng mga supporters niya. Unfair, hindi tama ang pag-judge at mali ang naging hatol. At marami pang iba na akala natin wala nang bukas. Yun pala, lagi pala may bukas na naghahatid ng pag-asa. Yung akala mo wala na pero meron pa pala. At dahil nga sa may sakit yung isa sa mga top 5 finalist para sa huling tapatan na si Joy Escalante. Idol Joy, pagaling ko kayo. Sayang din at hindi kayo nakapagtanghal. Si Vinsor nga ang pinalit sa kanya. Dahil sa si Vinsor ay Rado's choice. Biro mo, grabe swerte yun. Swerte o biyaya ng Panginoon. Siguro, ganito na lang. Binayaan siya ng Panginoon, kaya siya sinuwerte. Basta parang ganun. Tapos dahil sa magagaling ang kalaban niya sa top 5, ang akala ng mga fans, hindi na siya makakapasok sa top 3. Dahil nga, 2 na lang ang kanta na pinakanta sa kanya. At yung feeling na replacement ka na lang, ang sakit nun. Ang sakit din pala sa pakiramdam na replacement ka. Nakakaisip ka talaga na siguro wala ng pag-asa. Pero hindi. Pag ang biyaya na talaga ng Diyos ang bumuhos, hindi napipigilan. Naghimala pa, nakapasok siya sa top 3. Buong akala ko, ako lang ba? O pati kayo rin? Na hindi talaga siya makakalusot sa top 3. Hanggang sa itinanghal nga siyang 3rd placer. Hindi talaga siya nagpatinag. Di ba ang tindi? Grabe yung journey na yun mga astig. Masasabi ko talaga na siya ay isang astig Pinoy na binuhusan ng umaapaw na biyaya. Alam niyo mga idol, na-realize ko sa buhay pala dapat hindi ka nagpapatinag sa kahit anumang pagsubok na darating sa'yo. Basta't mabuti ang pangarap mo, gagawa ang Diyos ang pinaka-the best na paraan para makamit mo ito. Yun lang ang masasabi ko mga idol. Magandang buhay sa inyo at masayang araw. Ingat!